puppy until nakita ko na si Booger, and then binili ko na siya. Apo. Bakit po importante yung drive sa pagkuha ng bola, o ba't may bolang pang-motivate yung bola sa mga aso? Kasi doon makikita yung kanyang, yung excitement niya to learn, na doon makikita yung energy niya, na masigla siya. Kasi pag kukuha ka ng mababang drive, kahit anong ituro mong trick sa kanya, kahit anong klaseng sport, matamlay at hindi magandang tingnan. Whereas pag mataas ang drive niya, and then in-input mo na sa kanya yung gusto mong matutunan niya, magandang tingnan at mabilis niya makukuha dahil ang mataas na drive, ang focus sa trainer, masyadong mataas at magandang ang reception niya ng mga gusto mo. So ito po yung reason ba't naipasok nyo siya sa dog agility. Tell us about dog agility po. Yes, well, dog agility is a teamwork between the dog and the handler, yung trainer niya, na kailangan magandang teamwork nyo, magandang communication nyo sa isa't isa through hand or body signal, body movement. Kailangan konting galaw ng katawan mo, maintindihan ng agad ng dog kung ano ang gusto mo ipagawa sa kanya. So in other words, this is an obstacle course na dadaanan ng aso, together guided by the handler using voice command and body command. So na walang off-leash ito. Kaya kailangan ganun kataas ang drive niya, ganun kagandang focus niya, concentration niya para maintindihan niya kung ano ang mga dadaanan ng mga obstacle course in agility sport. Opo. Ano po yung secret para mapasunod mo yung aso, para maintindihan niya yung voice and body commands ng tao? Well, of course, you have to start from the basic. 4 months old siya, unang ginawa muna is bonding muna kaming dalawa for several weeks. Wala akong tinuturo sa kanya except maglaro kami until ma-feel ko sa kanya na every time na nakikita niya ako, nakatingin niya na siya sa akin. Every time na uuwi ako sa bahay from work, excited siya at nakikita ko na lagi siyang masayang-masaya pag nakikita niya ako. Ngayon, when we reach that point, after several weeks, nung pinili ko siya, na excited na siya, gusto niya na akong magtabi lagi, nakita ko na ang focus niya sa akin. Then I started training ng aso. Kaya nung sinimulan ko, mas uumpisan mo muna siya ng basic, like yung proper healing, and then yung sit, down, stand command, pagkatapos yung mga recall command, yung mga stay command. So yung mga basic na yon na inumpisan ko muna sa kanya. After that basic obedience, then we move up to higher obedience na. And then nung nakita kong maganda na siya, and then pumasok na kami sa gym. Apo. So ano po yung dapat tandaan ng mga tao bago nila ipasok yung aso nila sa gantong sport at bago sila bumili ng isang pet? Well, of course, number one is kailangan ang drive ng aso is talaga maganda, mataas ang ball drive niya, na meaning Rephrase ko na lang po yung question ko, sir. Kumusta po yung status ng dog agility dito sa Pilipinas? It's healthy, no? Pagdating sa, yun nga lang, dito sa Luzon, sa NCR, hindi pa siya masyadong gano'n ka-develop compared to yung mga dog agility natin sa Visayas and Mindanao. We have different agility associations, dog agility association sa Bacolod, and hanggang sa Davao, General Santos, Luzon, and Visayas and Mindanao, marami talaga ron. Pero dito sa Luzon, we're just starting. Marami na rin sumasali, marami na rin kami, dumadami na rin. Pero siguro in couple of years, gaganda na rin. Ano po yung factor, reason behind it po? Parang low turnout of dog agility trainees, or parang ano po yung reason bakit mababa po ang information awareness po ba ang kulang? Yeah. More likely it's the information awareness. Hindi pa ganun ka alam ng tao na there's this kind of sport sa mga aso na nag-enjoy sila. Kaya siguro pag nalaman na marami na rin sasali kasi of course it's a good exercise for the trainer. You get to run with your dog, you get to play with your dog, you can enjoy your dog, and at the same time you can compete sa magandang klaseng sport. Well, exercise physical wise, maganda sa katawan ng tao, and at the same time na-enjoy mo yung aso. Nakikita yata tuta eh.
dapat malaman ng mga tao about dogs na hindi nila parang natitake for granted yung iba, na parang marami pa silang ibang pwedeng i-apply o maituro sa mga aso na para ma-enjoy nila yung bonding nilang dalawa. Right. Again, well, of course, alam natin lahat ng man's best friend is dog. And para sa akin, the happiest picture sa bahay ko every time I go home with my dog. Yan ang pinakamasaya na tuwan-tuwa pagbukas ko pa lang ang pinto ng bahay. Halos babaliw yan para lang malaro ko siya. And then, other than that, of course, yung aso ko is parang one way of ma-relax ka eh. Nakakatanggal ng tensyon, nakakatanggal ng pagod sa trabaho. Especially kung nagpunta na kayo sa field and then you play. Maglaro kayo ng agility, maglaro kayo ng frisbee, maglaro kayo ng bola, and then you get to play with each other at nakakatanggal ng tensyon at nakakapag-relax. At napakasaya. Yun siguro bagay na dapat matutunan ng mga tao na wag lang natin ilagay yung ating mga alagang aso sa kulungan, and then once you know and learn the potential of your dog, kahit anong klase yan, mapa native, mapa pure breed, mapa large dog, mapa small dog, kahit anong klase, once you makita mo kung ano yung potential niya, makaramdaman mo kung ano yung love na binibigay ng aso mo sa'yo, at magawa nyo, maglaro kayo sa labas, then the more you enjoy yung alaga mo. And any other additional information or message po regarding dog agility? Oh yes, dog agility is something that's medyo high yung adrenaline mo sa dog agility, no? It's a good exercise, it's a good play for your dog. It's a teamwork between your dog and kayo and the owner. It's a teamwork, magandang sports, it's easy to learn. Sana we join this kind of sport at napakasaya ito for you and your dog. Thank you po.